Isang gabi ng kasal na dapat ay langit, naging impyerno sa isang iglap. Basura lang siya, Arturo. Isang basahang amoy pawis at kusina. Tawa ng aking pinsan habang yakap ang asawa ko sa mismong kama namin. Sa dilim ng ilalim ng higaan, hawak ko ang sopyas na luto ko para sa kanila. Ramdam ko ang bawat paltos sa aking kamay, ang ebidensya ng aking pagpapakasakit. Ngunit dito rin isinilang ang aking panunumpa. Kung turing ninyo sa akin ay basahan, titiyakin kong kayo ang unang madudumihan sa oras na simulan ko ang aking pagbawi. Sino ang iiyak sa huli? Ang api ba? O ang mga mapangapi? Anong gagawin natin sa babaeng yan pagkatapos nating makuha ang lahat ng pirma niya? Masyado siyang nakakaumay, Arturo. Amoy pawis, amoy lansa at parang laging galing sa kusina. Ang boses na yon, matalas at puno ng pangungutya, ay nanggaling kay Corazon. Hindi makapaniwala si Faustina. Nakahiga siya sa malamig na sahig, nakatago sa ilalim ng malaking kama ng mga ilustre, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. "Huwag kang mainip, honey." Sagot naman ng isang boses na dati ay nagpapangiti kay Faustina. Boses yun ni Arturo, ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pagmamahal sa harap ng altar kanina lamang umaga. Konting tiis na lang. Kapag naibigay na niya ang huling pirma para sa mga ari-arian ng mga Valentine, itatapon ko siya pabalik sa putikang pinanggalingan niya. Hindi ko nga alam kung paano ko natiis na hawakan ng magaspang niyang kamay. Sa ilalim ng kama, nararamdaman ni Faustina ang init ng mangkok ng sopas na hawak-hawak niya. Maingat niya itong niluto. Pinili ang pinakasariwang sangkap at dinala sa silid na ito sa pag-asang sorpresahin ang kanyang asawa sa kanilang unang gabi. Ngunit ang init ng sopyas ay walang-wala kumpara sa apoy ng galit at sakit na naglalagablab sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Faustina ang kanyang sariling mga kamay sa dilim. May mga sariwang paltos ang kanyang mga palad, mapula at makirot. Sa loob ng isang linggong paghahanda para sa kasal, pinilit siya ni Doña Consuelo na gawin ang lahat ng gawaing bahay. Pinaglinis siya ng mga bintana, pinaglaban ng mga mabibigat na kurtina, at pinagluto ang lahat ng bisita para raw makatipid ang pamilya. Sinunod niya ang lahat. Akala niya, bahagi ito ng pagiging isang mabuting asawa. Akala niya, sinusubok lang siya dahil galing siya sa hirap. Isang matunog na halakhak ang muling pumuno sa silid. Kasunod ng tunog ng pagkiskis ng balat sa ibabaw ng malambot na kutsyon. Ang bawat ungol ni Corazon at ang bawat bulong ni Arturo ay parang mga tinik na bumaon sa pandinig ni Faustina. Kasunod nito ay ang pagbukas ng pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Doña Consuelo ay narinig, papalapit sa kama. May narinig na kalansing ng mga papel na inilapag sa mesa. "Arturo, siguraduhin mong bukas na bukas din ay mapapirma mo na ang hupang iyan." Mariing utos ng matandang babae. Ang boses nito ay walang bahid ng lambot, malayo sa mapagkunwaring nangiting ipinakita nito sa simbahan. Kailangan nating makuha ang autorisasyon sa mga lupain at bank accounts na iniwan ng tatay niya. Pagkatapos nyon, gawa ninyo ng paraan na magmukha siyang baliw. Isang mahirap na babaeng nabaliw dahil sa sobrang swerte. Iyan ang magiging kwento natin sa media. Walang maniniwala sa kanya. "Opo, Mama. Don't worry. Kontrolado ko ang tangang iyon," sagot ni Arturo na may kasamang tawa. Ang bawat patak ng luha ni Faustina ay tahimik na bumabagsak sa kanyang damit. Nais niyang sumigaw, nais niyang lumabas at isampal sa kanila ang mainit na sopas. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang lason. Nabitawan niya ang kutsara sa loob ng mangkok. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito gumawa ng malakas na tunog
dahil sa kapal ng alpombra. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng liwanag at pag-asa, ay naging malamig na parang abo. Doon, sa ilalim ng kama ng mga ilustre, sa gitna ng alikabok at dilim, namatay ang huling bahagi ng inosenteng si Faustina. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang kaluluwang naniningil. Habang pinapanood niya ang mga paa ni Doña Consuelo na malapit sa kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat ng kanyang susunod na hakbang. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Ito ba ang kapalit ng bawat patak ng pawis at dugong ibinigay ko para sa pamilyang ito? Hahayaan ko silang magdiwang sa ibabaw ng aking hapis, ngunit titiyakin ko, kapag ako ay lumabas sa dilim na ito, wala silang matataguan. Ang bawat tawa ninyo ngayong gabi ay magiging huling tunog ng inyong kaligayahan. Sumikat ang araw sa bintana ng silid, ngunit para kay Faustina, ang bawat sinag ng liwanag ay tila nanunurot sa kanyang mga matang namumula sa puyat at lihim na pag-iyak. Maaga siyang bumangon, inayos ang sarili, at isinuot ang maskara ng isang masunuring asawa. Kailangan niyang maging matatag. Ang bawat kilos niya ay kailangang dumaan sa butas ng karayom dahil alam niyang bawat sulok ng mansyong ito ay may matang nagmamasid. Sa hapagkainan, naroon na si Arturo, prenteng nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Wala ni bakas ng pagkakasala sa mukha nito. Ang lalaking narinig niyang humahalakhak kagabi habang pinaplano ang kanyang pagbagsak ay mukhang kagalang-galang na asawa sa ilalim ng liwanag ng umaga. "Good morning, Arturo. Heto ang paborito mong sinangag at itlog," mahinang sabi ni Faustina habang inilalapag ang plato. Hindi man lang siya tiningnan ni Arturo. "Ilapag mo lang dyan. At siguraduhin mong hindi sunog ang pagkain ko ngayon, Faustina. Masyado kang mabagal kumilos mula nang ikasal tayo. Akala mo ba ay reyna ka na rito?" Bago pa makasagot si Faustina, pumasok si Doña Consuelo sa silid. Bit-bit ang kanyang karaniwang aura ng kayabangan. Huminto ang matandang babae sa gitna ng engrandeng hallway at tiningnan ang sahig ng may pandidiri. "Faustina! Halika rito!" Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang utos mula sa isang diktador. Lumapit si Faustina nang may nakayukong ulo. "Bakit po, Mama? Tingnan mo ang hallway na ito. Ang dumi. Napakaraming bakas ng sapatos. Ganito ba ang itinuro sa iyo ng mga magulang mo bago sila namatay? Ang mamuhay sa dumi?" Itinuro ng matanda ang sahig na sa totoo lang ay malinis naman. "Ayaw ko ng mapurol na sahig. Gusto ko bago magtanghalian ay kuminang ito na parang salamin." "Opo, Mama. Gagamit po ako ng mop para—" "Hindi!" Putol ni Doña Consuelo. Isang mapanguyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Huwag kang tamad. Gusto ko ay lumuhod ka. Gamitin mo ang brush at sabon. Kuskusin mo ang bawat sulok ng hallway na ito gamit ang sarili mong mga kamay. Iyan ang paraan para matutunan mo ang tunay na halaga ng pagiging isang ilustre. Dapat mong tandaan kung saan ka nanggaling, Faustina. Isang hamak na ulila na pinulot namin sa putikan. Dapat kang magpasalamat at may bubong ka sa itaas ng ulo mo ngayon." Dugo ang tila nanunuot sa mga kuko ni Faustina habang kinuha niya ang timba ng tubig at ang matigas na brush. Lumuhod siya sa matigas na marmol. Bawat kuskus niya sa malamig na sahig ay tila kuskus din sa kanyang natitirang dangal. Ang tubig na may matapang na kemikal ay nagsimulang humapdi sa mga sariwang paltos sa kanyang palad. Mula sa itaas ng hagdan, lumitaw si Corazon. Nakasuot ito ng mamahaling sutlang pantulog, may hawak na baso ng red wine kahit umaga pa lamang. Pababa siya ng hagdan nang may mapanirang tingin kay Faustina. "Oops! Pasensya ka na, pinsan," sabi ni Corazon habang sadyang itinatagilid ang kanyang baso. Ang mapulang likido
ay bumuhos sa sahig, saktong-sakto sa bahaging kakatapos lang kuskusin ni Faustina. Tumalsik din ang mantsa sa kupas na baro ni Faustina. Ang dulas kasi ng sahig. Hindi ko sinasadya. Pakilinisan na lang ulit ha. Sayang naman ang wine, kasing mahal pa naman niya ng buhay mo. Hindi kumibo si Faustina. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa brush hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa loob-loob niya, inililista niya ang bawat patak ng wine na yon bilang utang na kailangang bayaran ng pamilyang ito balang araw. Lumipas ang mga oras. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa sakit at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat galaw. Nang matapos ang trabaho, pumasok si Arturo sa hallway. May hawak na ilang piraso ng papel at isang pluma. Lumapit siya kay Faustina na hindi man lang inaalok na tulungan itong tumayo. Sa halip, ibinagsak niya ang mga papel sa basang sahig sa harap ng kanyang asawa. Faustina, kailangan ko ang pirma mo rito. Isang dokumento lang ito para sa gagawin nating investment para sa kinabukasan nating dalawa. Sabi mo ay, mahal mo ako. 'Di ba? Sabi mo ay nagtitiwala ka sa akin? Malambing ang boses ni Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Parang isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Tumingin si Faustina sa mga papel. Blanko ang karamihan sa mga bahagi nito, ngunit ang ibaba ay may nakalaan na para sa kanyang lagda. Ito na ang sandaling naririnig niyang pinaplano nila kagabi. Ang sandali ng tuluyang pagpita sa kanyang mga pakpak. Arturo? Blanko po ang mga papel na ito, mahinang sabi ni Faustina habang tinitingnan ang kanyang asawa sa mga mata. Tumigas ang mukha ni Arturo. Ang peke niyang lambing ay agad na napalitan ng galit. Kino-question mo ba ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, kahit wala kang pangalan? Pirmahan mo iyan, Faustina. Ngayon din. Kung hindi, baka makalimutan ko na asawa kita at ituring kitang basura sa labas ng bahay na ito. Nanginginig ang kamay ni Faustina habang inaabot ang pluma. Ramdam niya ang titig ni Doña Consuelo at korazon mula sa gilid. Naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa katinoan ni Faustina. Amoy alikabok, lumang papel, at amag ang paligid. Ikinulong siya rito ni Doña Consuelo matapos siyang pagbintangan ni Corazon na sinadyang sirain ang isang mamahaling sutlang bestida. Isang kasinungalingang hindi man lang pinakinggan ni Arturo ang kanyang paliwanag. Diyan ka nababagay, Faustina, kasama ng mga basurang hindi na kailangan. Ang sigaw na yon ni Doña Consuelo bago ilapat ang trangka ng pinto ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nakasandal si Faustina sa isang tumpok ng mga lumang sako. Ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib. Wala siyang makita kundi ang manipis na sinag ng buwan na pilit na dumadaan sa maliit na siwang ng bintana sa itaas. Ang kanyang sikmura ay humihapdi na sa gutom at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng semento. Isang mahinang tunog ng pagkayod sa labas ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tunog ng mga daga. May mga daliring dahan-dahang itinurol ang isang maliit na bahagi ng pinto. Neng, Faustina, nariyan ka ba? Ang bulong na yon ay galing kay Tia Rosa, ang matandang tagapagsilbi na halos habambuhay na sa pamilya ilustre, ngunit laging nananatiling tahimik sa isang sulok. Tia Rosa? Nanghihinang sagot ni Faustina habang lumalapit sa pinto. Mula sa maliit na siwang sa ilalim, isang maliit na balot ng tinapay na may palaman at isang botelya ng tubig ang dahan-dahang itinulak papasok. Ang bawat paggalaw ni Tia Rosa ay tila puno ng takot na baka may makakita sa kanya. Kumain ka muna anak, pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan kong itago mula sa kusina. Hikbi ng matanda.
Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam kong hindi mo ginawa ang ibinibintang nila sa iyo. Nang hawakan ni Faustina ang mainit-init pang tinapay, isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang kamay. Sa gitna ng impyernong ito, may isang kaluluwang nagpakita sa kanya ng malasakit. Ito ang kanyang golden moment, isang munting piraso ng tinapay na naging simbolo ng kanyang pananatili sa buhay. Bakit nila ito ginagawa sa akin, Tia Rosa? Minahal ko naman si Arturo ng buong puso. Tanong ni Faustina. Ang kanyang boses ay basag sa sakit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Tia Rosa sa kabilang panig ng pinto. Hindi ka ang una, Neng. Marami nang dumaan dito, ngunit walang nagtagal. Ang pamilyang ito, sila ay mga anay na kumakain sa dangal ng sino mang pumasok sa buhay nila. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga matatamis na salita ni Arturo. Ang kanyang ina, ang tunay na may-ari ng kanyang kaluluwa. Tumigil ang matanda nang makarinig ng mga yabag sa malayo. Kailangan ko na munang umalis. Mag-ingat ka, Faustina. May mga bagay sa bahay na ito na mas madilim pa kaysa sa kinalalagyan mo ngayon. Nang muling bumalik ang katahimikan, hindi na makatulog si Faustina. Ang mga salita ni Tia Rosa ay nagbukas ng isang bagong pinto ng hinala sa kanyang isipan. Sino ang mga nauna sa kanya? Ano ang nangyari sa kanila? Sa paghahanap niya ng mas komportableng mauupuan, naitulak niya ang isang lumang baul na kahoy na nakatago sa ilalim ng mga sako. Ang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa semento ay tila isang panawagan mula sa nakaraan. Nang buksan niya ang baul, bumulaga sa kanya ang mga gamit na hindi sa kanya. Mga pambabaeng damit na may borda, mga lumang litrato, at isang maliit na kwaderno na may kulay lila ang pabalat. Kinuha ni Faustina ang kwaderno at binuksan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang unang pahina ay may pangalang nakasulat sa isang magandang sulat kamay. Clara Ilustre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang unang pangungusap sa talaarawan. Kung sino man ang makakabasa nito, tumakas ka na habang may oras pa. Ang pag-ibig ni Arturo ay isang bitag at ang mansyong ito ay isang libingan. Nanginginig ang mga daliri ni Faustina habang binubuklat ang mga susunod na pahina. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang refleksyon ng kanyang sariling karanasan. Ang gaslighting, ang pagkulong, at ang dahan-dahang paglalaho ng sarili. Ngunit may isang petsa na nakakuha ng kanyang atensyon, isang gabi kung saan binanggit ni Clara ang tungkol sa isang lihim na dokumento na itinago niya sa loob mismo ng silid-tulugan ng mga ilustre. Doon naramdaman ni Faustina ang isang kakaibang lakas. Hindi siya magiging susunod na Clara. Hindi siya papayag na ang kanyang pangalan ay maging isa na namang alaala sa loob ng madilim na bodegang ito. Nang bumukas ang pinto ng bodega kinabukasan, ang liwanag ng umaga ay tila isang sampal sa namumugtong mga mata ni Faustina. Iniluwa siya ng dilim na dugyot, amoy alikabok, at tila isang lantang gulay na wala ng lakas lumaban. Ngunit sa likod ng kanyang nanunuyong mga labi, may isang lihim na apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang talaarawan ni Clara ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na baro, nakadikit sa kanyang balat na tila isang paalala ng paparating na bagyo. Ano, natuto ka na ba? Ang boses ni Arturo ay malamig, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang magdamag na ikinulong sa dumi. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, maayos ang suot, at handang umalis para sa kanyang mga marangyang lakad. Yumuko si Faustina, hinayaang mahulog ang kanyang buhok upang itago ang talas ng kanyang tingin. Opo, Arturo. Pasensya ka na kung naging matigas ang ulo ko. Gagawin ko ang lahat para mapatawad ninyo ako. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ngunit kailangan niyang sumayaw sa musika ng kanyang mga kaaway. Mabuti naman, sabi ni Arturo
habang inilalapag ang isang mamahaling pluma at ang mga papel na dinala niya kahapon sa ibabaw ng mesa sa hallway. Ngayon, pirmahan mo na ang mga dokumentong ito para ito sa bibilhin nating bahay sa Tagaytay. Isang regalo ko para sa ating dalawa. Alam ni Faustina na iyon ay isang malaking kasinungalingan. Iyon ang mga dokumento para sa pagsasali ng kanyang mana mula sa pamilya Valentin. Kinuha niya ang sarili niyang pluma mula sa bulsa. Isang simpleng pluma na tila walang halaga, ngunit naglalaman ng tinta na unti-unting naglalaho sa loob ng ilang oras. Ito ang kanyang unang hakbang sa pagbawi. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang pangako ng paghihiganti. Ayan na, Arturo. Sana ay maging masaya ka na. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Arturo. Mabilis niyang kinuha ang mga papel, hindi man lang tiningnan ng kanyang asawa, at agad na tinawag ang kanyang ina. Mama, pirma na siya. Sa wakas, atin na ang lahat. Habang nagdiriwang ang mga anay sa loob ng mansyon, si Faustina ay tahimik na kumikilos. Sa bawat baso ng tubig na iniaabot niya kay Doña Consuelo, sa bawat platong inililigpit niya, maingat niyang tinitiyak na ang mga daliri ng matandang babae ay nakabakat ng malinaw sa makinis na ibabaw ng kristal. Ang mga bakas na ito ang gagamitin niya upang patunayan ang pandaraya sa mga dokumentong inihanda ng matanda. Ngunit ang bawat kilos niya ay may kapalit na panganib. Si Corazon, na kanina pa nakamasid sa bawat galaw ni Faustina, ay may nararamdamang kakaiba. Ang kanyang pinsan ay masyadong tahimik, masyadong masunurin. Ang aura ni Faustina ay hindi na parang isang biktima, kundi parang isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang hapon na iyon, habang si Faustina ay inuutusan ni Doña Consuelo na maglaba sa likod ng bahay, lengk na pumasok si Corazon sa maliit na silid ni Faustina. Sa loob ng mansyong ito, ang bawat gamit ay dapat ay pag-aari ng mga ilustre at naniniwala si Corazon na may itinatago ang kanyang pinsan. Hinalughog niya ang manipis na unan, itinapon ang mga damit na nakatiklop at binuksan ang maliit na kahon sa tabi ng higaan. Wala siyang nakitang pera, walang alahas. Ngunit nang itulak niya ang lumang aparador, nakita niya ang isang maliit na butas sa dingding na tinakpan lamang ng isang pirasong tela. Doon, nakatago ang isang lumang telepono na hindi pamilyar sa kanya. Ang screen nito ay biglang umilaw nang mahawakan niya ito at lumitaw ang isang application na kasalukuyang nagre-record ng lahat ng tunog sa loob ng bahay. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Faustina, basa ang mga kamay mula sa paglalaba, at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel nang makita ang hawak ni Corazon. Anong ibig sabihin nito, Faustina? Ang boses ni Corazon ay puno ng tagumpay at galit. Naglalaro ka pala ng espiya sa loob ng bahay na ito? Akala mo ba ay malulusutan mo kami? Tinaas ni Corazon ang telepono. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong ibaon sa kagamitang yon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Mama, Arturo, halik kayo rito. Tumingin kayo kung anong ginagawa ng basurang ito sa likod ninyo. Sigaw ni Corazon na yumanig sa buong mansyon. Naiwan si Faustina na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong plano, ang kanyang kaligtasan, at ang alaala ni Clara ay nakasalalay sa isang munting kagamitang hawak ng kanyang kaaway. Wala kang utang na loob, pinakain ka namin, binihisan, at binigyan ng dangal. Pero isa ka palang ahas na nagmamasid sa dilim. Ang sigaw na yon ni Arturo ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Faustina. Hawak ni Arturo ang kanyang panga, sapat na malakas
para maramdaman niya ang sakit, habang sa kabilang kamay nito ay ang durog na teleponong binasag nito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang tunog ng pagbagsak ng kagamitang iyon sa matigas na sahig ay tila tunog din ng pagkadurog ng huling pag-asa ni Faustina. Nakahandusay si Faustina sa paanan ng kanyang asawa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi na niya kailangang itago. Sa likod ni Arturo, nakatayo si Doña Consuelo na may krus na mga kamay sa dibdib, habang si Corazon ay may mapanirang ngisi sa mga labi. Tila nagtatagumpay sa bawat patak ng luha ni Faustina. Anong akala mo, Faustina? Na malulusutan mo kami? Tanong ni Doña Consuelo sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng pamilya. Ang perang kukunin namin sa iyo ay gagamitin para ibangon ang dangal ng mga ilustre. Isang dangal na ngayon ay dinudumihan mo ng iyong kawalan ng tiwala. Ito ang masakit na katotohanan ng gaslighting ni Doña Consuelo. Pinalalabas nito na ang pagnanakaw sa kanyang mana ay isang sakripisyo para sa pamilya, at ang kanyang pagtatangka na protektahan ang sarili ay isang kasalanan. Ramdam ni Faustina ang pagbara ng kanyang lalamunan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing alam niya ang lahat ng kanilang kalaswaan, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling buhay. Patawad po. Natatakot lang po ako. Bulong ni Faustina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Akala ko po ay iiwan ako ni Arturo. Gusto ko lang pong makasiguro na mahal niya ako. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Arturo. Mahal? Faustina, ang pag-ibig ay hindi itinatago sa loob ng mga recording. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinatunayan na hindi ka karapat-dapat sa pangalang ilustre upang lalong pahirapan ang kanyang kalooban. Inutusan ni Doña Consuelo si Corazon na ihanda ang hapunan. Ngunit bago iyon, may isang espesyal na ritual na kailangang gawin. Masyadong balisa ang ating abay, sabi ni Doña Consuelo habang nakatingin kay Corazon. Ipagtimpla mo siya ng ating espesyal na tsaa. Iyong tsaa na nagpapakalma sa isip para hindi na siya makaisip ng kung ano-anong kalokohan. Dinala nila si Faustina sa hapagkainan. Pinilit nila siyang maupo sa gitna, tila isang reynang nakasuot ng korona ng mga tinik. Mula sa kusina, lumabas si Corazon bitbit ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay may kakaibang amoy, matamis, ngunit may kaunting pait na hindi maipaliwanag. Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Faustina ang isang maliit na selyadong pakete sa bulsa ng apron ni Corazon. Nakita niya kung paano dahan-dahang kinuha ni Corazon ang isang puting pulbos mula rito at inihalo sa tsaa bago ito ilapag sa harap niya. Inumin mo na, pinsan. Malambing na sabi ni Corazon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa katuwaan. Para makatulog ka ng mahimbing at hindi na managinip ng mga bagay na hindi naman para sa'yo. Tiningnan ni Faustina ang maitim na likido sa loob ng tasa. Alam niya, ramdam ng kanyang buong katawan na ang tsaang ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkawala sa sarili. Kung iinumin niya ito, dahan-dahang hihina ang kanyang memorya, magiging lito ang kanyang isip, at madali na siyang mapapapirma sa kahit anong dokumento. Inangat niya ang tasa. Ang mainit na porselana ay tila nanggigigil sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Arturo, na ngayon ay tila naghihintay na lamang sa kanyang pagbagsak. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pag-aalala. Ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihirap. Sa loob-loob ni Faustina, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Hanggang kailan ko kayang inumin ang laso ng pamilyang ito bago ako tuluyang mamatay? Dahan-dahan niyang inilapit ang tasa sa kanyang mga labi. Ang init ng tsa ay dumampi sa kanyang balat, at sa sandaling iyon, isang plano ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang planong kasing panganib ng tsaang kanyang hawak.
Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa natitirang tapang ni Faustina. Hawak niya ang porselanang tasa at ang usok na nanggagaling dito ay tila mga kamay ng multo na gustong sumakal sa kanyang leeg. Alam niya, sa sandaling lumapat ang likidong ito sa kanyang dila, mawawalan siya ng karapatang lumaban. Ang kanyang isip ay magiging isang malabong ulap at ang kanyang mga kamay ay kusang susunod sa anumang ididikta ng mga ilustre. Ano pang hinihintay mo, Faustina? Inumin mo na yan para naman mawala ang nerbiyos mo. Utos ni Doña Consuelo habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ng dila ni Faustina. Sayang ang malasakit ni Corazon sa'yo. Huwag mong sabihing nagdududa ka pa rin sa amin pagkatapos ng lahat ng pasensyang ibinigay namin. Tumingin si Faustina kay Arturo. Ang kanyang asawa ay prenteng nakaupo. May hawak na sariling tasa ng kape at may bakas ng pagkabagot sa kanyang mukha. Tila isa lamang itong palabas na kailangan niyang panoorin bago matulog. Sa sandaling iyon, isang alaala ng kanyang ama ang biglang pumasok sa isip ni Faustina, isang payo tungkol sa pag-inom ng tsa. Ang tunay na lasa ng tsa ay hindi nasa dila, kundi nasa linis ng intensyon ng nagbigay. Biglang tumayo si Faustina, ngunit sadyang ginawa niyang mabuhay ang kanyang pagkilos. Parang umiikot ang paningin ko, Arturo. Mahina niyang bulong habang humahawak sa gilid ng mesa. Sa pag-arte niyang iyon, nasagin niya ang isang basong tubig na malapit sa braso ni Arturo. Ang tubig ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng mesa, papunta sa kandungan ng mamahaling pantalon ng kanyang asawa. Anak ng Faustina, ang tanga-tanga mo talaga. Sigaw ni Arturo habang mabilis na tumatayo para iwasan ang agos ng tubig. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang telang ito? Patawad, Arturo. Patawad. Hayaan mong punasan ko, sabi ni Faustina habang mabilis na kumuha ng tissue. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Doña Consuelo sa pagtawag kay Tia Rosa para linisin ang kalat, at habang pinupunasan ni Arturo ang kanyang damit ng may galit, ginamit ni Faustina ang kanyang bilis at liksi. Sa isang kurap ng mata, ipinagpalit niya ang kanyang tasa ng tsa sa tasa ng kape ni Arturo na nasa tabi lamang nito. Nang bumalik ang lahat sa katahimikan, naupong muli si Arturo, hinihingal pa sa inis. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Umupo ka na nga lang dyan at inumin mo na yang tsaa mo para makapagpahinga na tayo. Nanginginig ang mga kamay ni Faustina nang itaas niya ang tasa na ngayon ay naglalaman na ng kape ni Arturo. Ininom niya ito ng dahan-dahan, ninanamnam ang pait ng kape na ngayon ay tila kasing tamis ng tagumpay. Samantala, kinuha ni Arturo ang tasa na sa akala niya ay kanyang kape. Dahil sa init at sa tindi ng kanyang galit, hindi na niya napansin ang bahagyang kaibahan ng amoy. Isang malaking lagok ang ginawa niya. Lumipas ang 10 minuto. Si Corazon ay nakasandal sa pinto, naghihintay na makitang pumikit ang mga mata ni Faustina. Ngunit sa halip na si Faustina, si Arturo ang nagsimulang kumilos ng kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumaan at ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay habang kinakamot ang mesa. Bakit? Bakit parang dumidilim? Tanong ni Arturo. Ang kanyang boses ay naging malat at mabagal. Mama, bakit? Bakit nandito si Clara? Bakit siya nakatingin sa akin? Napatayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Arturo, anong sinasabi mo? Wala si Clara rito. Patay na siya. Hindi. Nandiyan siya sa tabi ni Faustina. Turo ni Arturo sa bakanting upuan sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Bakit may dugo ang kanyang leeg? Clara, hindi ko sinasadya. Ang utang na loob na sinasabi ni Mama, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Nagsimulang sumigaw si Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang itinutulak ang mga gamit sa mesa.
Ang mga pinggan ay nagbagsakan sa sahig, lumikha ng tunog ng pagkabasag na yumanig sa katahimikan ng mansyon. Si Corazon ay mabilis na lumapit para hawakan ang kanyang kasintahan. Arturo, gumising ka! Anong nangyayari sa'yo? Tumingin si Faustina sa kanyang asawa. Nang may malamig na mata, pinapanood niya ang bawat pag-ungol at bawat pagtulo ng pawis ni Arturo. Ito ang epekto ng lason na sana ay para sa kanya. Isang gamot na naglalabas ng pinakamalalim na takot sa katinoan ng isang tao. Arturo, sino si Clara? Tanong ni Faustina sa isang malambing ngunit nakakatakot na boses. Anong ginawa ninyo sa kanya? Bago pa makasagot si Arturo, bigla itong bumagsak sa sahig, nawalan ng malay habang ang kanyang bibig ay bahagyang bumubula. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng takot na nanggagaling sa panig ng mga ilustre. Tumingin si Doña Consuelo kay Faustina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Anong ginawa mo sa anak ko? Tahimik na ibinaba ni Faustina ang kanyang tasa. Wala po, Mama. Ininom ko lang ang tsaa na ibinigay ninyo sa akin. Siguro po ay puyat lang si Arturo, kaya siya nagkakaganyan. O baka naman, kinakausap na siya ng kanyang konsensya. Hindi sapat ang isang gabi ng takot para bayaran ang lahat ng luhang ninakaw ninyo sa akin. Sa bawat pag-ungol ni Arturo, naririnig ko ang katarungang dahan-dahang gumagapang mula sa dilim. Habang pinapanood ni Faustina ang kanyang asawa, nabuhat-buhat ng mga tauhan papunta sa silid. Wala siyang naramdamang kahit anong awa. Ang mukha ni Arturo ay puno ng pawis. Ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin habang binabanggit ang pangalan ni Clara. Sa kabilang dako, si Doña Consuelo ay tila isang tigre na hindi mapakali, pabalik-balik sa hallway habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwintas na perlas. Malinis ang tsaa na yon, Corazon. Paanong nangyari na ang anak ko ang nawalan ng malay? Ang mahinang bulyaw ni Doña Consuelo sa kanyang pamangkin sa dulo ng pasilyo. Hindi ko alam, tiya. Nakita nating lahat na uminom si Faustina. Sagot ni Corazon na nagsisimula ng humikbi sa takot. Paano kung totoo ang sinasabi ni Arturo? Paano kung nagmumulto na si Clara? Isang malakas na sampal ang bumasag sa hangin. Ang tunog ng palad ni Doña Consuelo na tumama sa pisngi ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Tumahimik ka. Walang multo. Ang multo ay para lamang sa mga mahihina ang isip. Bantayan mo ang asawa mo. Huwag mong hayaang may makalapit sa kanya. Sa dilim ng kusina, habang naglilinis ng mga basag na pinggan, hinawakan ni Faustina ang isang maliit at lumang panyo na nakatago sa kanyang bulsa. Ito ang panyong may burda ng titik na V. Ang huling alaala niya mula sa kanyang ama, si Don Valentin. Tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa isang hardin na puno ng mga bulaklak kung saan ang kanyang ama ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Iha! Ang malambing na boses ng kanyang ama ay tila naririnig pa rin niya sa kanyang isipan. Ang yaman ay pwedeng manakaw. Ang ganda ay pwedeng maglaho. Ngunit ang iyong dangal ay sayo lamang. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay tapakan ng iyong pagkatao dahil lamang sa ginto. Nabalik lamang ang diwa ni Faustina nang marinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa harap ng gate ng mansyon. Isang delivery rider ang dumating, bit-bit ang isang supot ng pagkain na sadyang in-order ni Faustina gamit ang natitirang barya sa kanyang lumang pitaka. Sa loob ng mansyong ito, ang pagkain ay laging kontrolado ni Doña Consuelo, kaya ang pag-order sa labas ay isang malaking paglabag. Dahan-dahang lumabas si Faustina, tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Ang gabi ay malamig, at ang amoy ng basa na lupa ay humahalo sa kaba sa kanyang dibdib. Para kay Faustina? Tanong ng rider. Ang kanyang boses ay pamilyar. Ito ay si Attorney Ramos, ang matapat na abogado ng kanyang ama
na nagpanggap na rider para lamang makalapit sa kanya. Nariyan ba ang lahat? Bulong ni Faustina habang inaabot ang bayad. Opo, ma'am. Ang mga dokumento tungkol sa utang ng pamilya Ilustre ay handa na. Ang bangko ay nagsisimula na ring magpadala ng mga paunawa. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Alam na nila na may kumikilos laban sa kanila, pero hindi pa nila alam na ikaw yon. Sagot ng abogado sa isang mabilis at mahinang tono. Inabot ni Faustina ang supot, ngunit sa loob nito ay may isang maliit na folder na nakatago sa ilalim ng pagkain. Sa folder na yon nakalagay ang katotohanan tungkol kay Clara, ang unang asawa ni Arturo na di umano ay nagpakamatay. Ngunit ang totoo ay unting nilason ng pamilya para makuha ang insurance nito. Nang tumalikod si Faustina para bumalik sa loob, biglang bumukas ang malaking ilaw sa veranda. Ang liwanag ay tumama ng direkta sa kanyang mukha, dahilan para mapapikit siya sa sobrang silaw. Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras, Faustina? Ang boses ni Doña Consuelo ay nanggagaling sa itaas. Nakatayo ang matandang babae sa balkonahe. Ang kanyang silhueta ay tila isang malaking ibon na handang sumakmal. Nakita niya ang supot na hawak ni Faustina. Nagugutom po ako, Mama. Hindi po ako nakakain ng maayos kanina. Mahinang sagot ni Faustina habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagugutom? O may tinatago ka sa loob ng supot na yan? Unti-unting bumaba ng hagdan si Doña Consuelo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila bawat tibok ng puso ni Faustina na nagmamadali sa takot. Ibigay mo sa akin ang dala mo. Ngayon din, huminto ang mundo ni Faustina. Kung kukunin ni Doña Consuelo ang supot, makikita nito ang mga dokumento. Makikita nito ang katibayan na siya ang nagmamaniobra sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang bawat hakbang ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Nanigas ang buong katawan ni Faustina habang nararamdaman ang malalamig na daliri ni Doña Consuelo na pilit na hinahablot ang supot mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Sa loob ng supot na yon, nakatago ang folder na naglalaman ng katotohanan, ang mga ebidensyang magpapabagsak sa pamilyang Ilustre. Ibigay mo sa akin iyan. Huwag kang magkunwaring gutom, Faustina. Alam kong may kung ano kang itinatago. Ang asik ni Doña Consuelo habang nanlilisik ang mga mata. Sa isang mabilis na pag-iisip, sadyang binitiwan ni Faustina ang kanyang hawak. Ang supot ng pagkain ay bumagsak sa semento at ang lalagyan ng mainit na sabaw ay nabasag. Dahilan upang kumalat ang malapot na likido sa mismong mamahaling tsinelas ni Doña Consuelo. Ang folder na nasa ilalim ay saktong natabunan ng mga dahon ng gulay at basag na plastik. Ay, patawad po, Mama. Ang tanga ko po talaga, nulas-ulasan ako. Sigaw ni Faustina habang mabilis na lumuhod. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang pananggalang upang hindi makita ng matanda ang folder. Sa gitna ng pagmamadali, mabilis niyang isinuksok ang manipis na folder sa ilalim ng suot niyang maluwag na duster. Idiniin ito sa kanyang tiyan. Walang hiya ka! Tingnan mo ang ginawa mo sa tsinelas ko! Pandidiring sigaw ni Doña Consuelo habang umaatras. Wala ka nangang silbi, napakadugyot mo pa. Umalis ka sa harap ko at linisin mo ang kalat na iyan. Hindi ko na kailangang tignan ang basura mo. Mukha ka na ring basura. Nakahinga ng maluwag si Faustina nang tumalikod ang matanda. Habang nililinis niya ang kalat sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naramdaman niya ang matigas na folder sa kanyang balat. Isang munting tagumpay, ngunit alam niyang lalong hihigpit ang hawak sa kanya ng mga anay sa loob ng bahay na ito. Kinabukasan, ang buong mansyon ay tila nabulabog sa isang balitang sadyang inihanda para tuluyan siyang durugin. Sa gitna ng sala, nakaupo si Corazon
Habang may hawak na panyo sa kanyang mga mata, umaakong naiiyak. Si Arturo, na tila nakabawi na mula sa pagkahilo kagabi, ay nakatayo sa tabi nito, may bakas ng kaba at pagyayabang sa muka. Anong nangyayari rito? Tanong ni Faustina habang hawak ang isang basahan galing sa paglilinis ng kusina. Tumingin si Doña Consuelo sa kanya nang may mapang-uyam ng ngiti. Narito na ang katibayan na ikaw ay isang tuyot na sanga, Faustina. Isang babaeng walang silbi sa pamilyang ito. Inilapag ni Corazon ang isang maliit na kagamitan sa ibabaw ng mesa. Isang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Buntis ako, Faustina. Magkakaroon na ng tagapagmana ang mga ilustre. At si Arturo ang ama. Tila tumigil ang mundo ni Faustina. Hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, dahil alam na niya ang totoo, kundi dahil sa kapal ng mukha ng dalawang ito na ipangalandakan ang kanilang kasalanan sa harap niya. Tumingin siya kay Arturo, naghihintay ng kahit kaunting bakas ng hiya. Don't look at me like that, Faustina. Mapait na sabi ni Arturo. Kasalanan mo ito. Ilang buwan na tayong kasal, pero wala ka pa ring maibigay sa akin. Si Corazon, binigyan niya ako ng dahilan para maging masaya. Binigyan niya ng kinabukasan ang pamilya namin. Dahil dito, pagpapatuloy ni Doña Consuelo habang inilalabas ang mga bagong dokumento. Hindi na kami makakapaghintay pa. Kailangan naming matiyak ang kinabukasan ng magiging anak ni Arturo. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito para sa paglilipat ng lahat ng asset ng mga Valentin sa amin bilang kabayaran sa kahihiyang dinala mo sa amin at bilang sustento sa magiging anak ni Arturo. Pero mama, buntis din po ako sa tungkulin ko bilang asawa. Mahinang sagot ni Faustina, ginagamit ang boses ng isang api. Paano naman po ako? Ikaw? Wala kang lugar dito. Sigaw ni Corazon habang tumatayo at dinuduro si Faustina. Isang basahan ka lang na dumaan sa buhay ni Arturo. Ngayong may tunay na siyang pamilya, dapat ka nang maglaho. Kundi dahil sa utang na loob mo sa amin, matagal ka nang nasa kalsada. Inilapit ni Arturo ang pluma sa kamay ni Faustina. Ang bawat salita nila ay parang mga turok ng karayom sa kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkukunwari, napansin ni Faustina ang isang detalye. Nakita niya ang pagkislap ng mata ni Corazon nang tumingin ito sa isang mamahaling bag sa gilid. Isang bag na alam ni Faustina na binili gamit ang pera mula sa mga utang na siya mismo ang lihim na nagmamaniobra. Napansin din ni Faustina na si Corazon ay pasimpleng humawak sa kanyang tiyan, ngunit ang paraan ng paghawak nito ay tila hindi natural. Tila may iniingatang hindi mahulog na saplot sa loob ng damit. Isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagbubuntis na ito ay kasing peke ng kanilang dangal. Pirmahan mo na, Faustina. O gusto mong itapon ka namin sa labas ngayong gabi habang umuulan nang walang kahit isang kusing? Pagbabanta ni Arturo. Tiningnan ni Faustina ang dokumento. Ito na ang huling bitag. Kung pipirma siya, akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat pirma niya ay isang mitya na unti-unting susunog sa buong mansyong ito. Tapusin na natin ito. Isang tatak na lang ng hinlalaki niya at wala na si Faustina sa landas natin. Magiging abo ang lahat ng alaala ng mga Valentin sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang pakiramdam. Nararamdaman ni Faustina ang magaspang na sahig ng isang abandonadong bodega sa dulo ng lupain ng mga ilustre. Basang-basa ang kanyang suot na duster dahil sa malakas na ulan sa labas. At ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila mga martilyo na pumupukpok sa kanyang katinuan. Nararamdaman niya ang kanyang kanang kamay na hinahawakan ni Arturo. Nararamdaman niya ang malagkit at madulas na tinta na idinidiin sa kanyang hinlalaki. Sa kabila ng kanyang pagkukunwari na wala sa sarili,
dahil sa tiya, ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngayon, ang lalaking ito ay dahan-dahang idinidikit ang kanyang daliri sa isang dokumentong kukuha sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ang kabalintunaan ay masakit habang idinidiin ni Arturo ang kanyang daliri. Nararamdaman ni Faustina ang hapdi ng mga paltos sa kanyang palad, mga sugat na nakuha niya sa paglilingkod sa pamilyang ito na ngayon ay handa siyang ilibing ng buhay. Dali, Arturo, baka magising pa ang bruhang yan. Asik ni Corazon habang may hawak na flashlight. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Faustina, ngunit nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, itulak na natin siya sa bangin sa gilid ng kalsada. Sasabihin natin sa pulis na naglayas siya dahil sa depresyon. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Nais niyang sumigaw, ngunit mas pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ay ang kanyang huling sandata. Sa dilim ng kanyang pagpikit, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Naririnig niya ang bulong nito. Ang katotohanan, Faustina ay hindi namamatay sa dilim. Ayan, tapos na. Malakas na bulong ni Arturo, puno ng tagumpay. Atin na ang lahat, Mama. Atin na ang yaman ng mga Valentin. Eksaktong sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Faustina ang kanyang mga mata. Hindi ito ang mga mata ng isang babaeng lito at mahina. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Sigurado ka ba, Arturo? Sigurado ka bang sa inyo na ang lahat? Ang boses ni Faustina ay malinaw. Walang bakas ng antok o lason. Sabay-sabay na napatalon sa takot ang tatlo. Nabitawan ni Arturo ang mga papel at ang flashlight ni Corazon ay muntik nang mahulog sa sahig. Bakit? Bakit gising ka? Inumin mo ang tsa. Nautal na tanong ni Corazon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Dahan-dahang tumayo si Faustina. Kahit basa ang kanyang damit at madumi ang kanyang mukha, ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang maningil. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit at makintab na kagamitan. Isang digital recorder na iba sa binasag ni Arturo. Akala ninyo ba ay ganoon ako katanga? Ang bawat salita ninyo simula ng gabing ikasal tayo. Ang bawat plano ninyong mamatay ako. Ang pagbubuntis mong huwad, Corazon, lahat ay narito, sabi ni Faustina habang pinipindot ang play. Ang boses ni Doña Consuelo na naguutos na tapusin si Faustina ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Sumasabay sa dagundong ng kulog sa labas. Walang maniniwala sa'yo, sigaw ni Doña Consuelo, bagamat bakas ang panginginig sa kanyang boses. Kami ang mga ilustre, isang basahan ka lang. Ang mga ilustre ay wala ng anuman, malamig na sagot ni Faustina. Dahil ang lahat ng utang ninyo sa mga bangko, ang lahat ng utang ninyo sa mga kasino, ay binili na ng Valentin Group of Companies. Sa madaling salita, Arturo, ako ang may-ari ng mansyong tinitirhan ninyo. At ngayong gabi, tapos na ang inyong oras. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagbukas sa pinto ng bodega. At kasunod nito ay ang mga anino ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Hindi ito maaari, hiyaw ni Arturo habang pilit na kinukuha ang recorder mula kay Faustina. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Ito si Attorney Ramos, kasama ang mga awtoridad. Tumingin si Faustina sa kanyang asawa, sa kanyang pinsan at sa kanyang biyenan. Walang bakas ng saya sa kanyang mukha, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang gabi ng katotohanan ay dumating na, at ang bawat kasinungalingan ay unt-unting tinatangay ng agos ng ulan. Ngunit bago pa man madala ang tatlo, mabilis na lumapit si Corazon kay Faustina. May hawak na isang matalim na piraso ng basag na bote mula sa sahig. Kung babagsak kami, isasama kita. Ang bawat tibok ng puso ni Faustina ay tila tumigil. Ang katarungan ba ay may katapat na dugo?
3 araw na ang nakalilipas mula ng gabi ng madugong ulan sa bodega, at ang mansyon ng mga ilustre ay tila naging isang malaking libingan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang uri ng takot na dahan-dahang kumakain sa katinoan ni na Arturo at Doña Consuelo. Wala silang balita kay Faustina. Ang bawat tawag nila sa mga kakilala sa pulisya ay hindi sinasagot, at ang bawat pinto ng bangko na pinupuntahan nila ay nagsasara bago pa man sila makapasok. Hindi ito maaari, Mama. Paanong ang lahat ng credit cards ko ay sabay-sabay na na-block? Ang bulyaw ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim dahil sa puyat. Ang mga tao sa labas, ang mga dating humahalik sa paa natin, ngayon ay hindi man lang tayo matingnan. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa kanyang paboritong silyang pelus, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na kasing tikas ng dati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kwintas. Tumahimik ka, Arturo. Isang malaking pagkakamali lang ito. Isang panandaliang pagsubok. Hindi tayo pababayaan ng ating pangalan. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol nang marinig nila ang mahinang ugong ng ilang mamahaling sasakyan na pumasok sa kanilang bakuran. Hindi lamang isa, kundi 3 itim na sasakyan ang huminto sa harap ng engrandeng pinto. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na nagsasara ay tila mga putok ng baril sa pandinig ng mga ilustre. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ngunit hindi ito ang dating Faustina na pumasok. Ang babaeng tumuntong sa makinis na marmol ay nakasuot ng isang marangyang sutla na kulay hating gabi na tila yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang mukha na ngayon ay wala ng bahid ng dumi o luhang pait. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng awtoridad. Isang tunog na dati ay pagmamay-ari lamang ng mga tunay na may-ari ng lupain. Sa likod niya ay si Attorney Ramos at 4 na lalaking nakasuot ng formal na uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at handang sumunod sa bawat utos ng kanilang reyna. Faustina! Halos pabulong na tanong ni Arturo. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang kilabot. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Hindi sumagot si Faustina. Sa halip, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng sala. Tiningnan niya ang bawat sulok na dati ay pinilit sa kanyang kuskusin gamit ang sariling mga kamay hanggang sa rumiper ang kanyang mga kuko. Tiningnan niya ang hagdan kung saan siya sadyang tinapunan ng alak ni Corazon. Ang bawat alaala ng paghihirap ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Ang ganda pa rin ng mansyong ito, panimula ni Faustina. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talas ng isang bagong hasang patalim. Sayang nga lang, at ang mga taong nakatira rito ay kasing pangit ng basura. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa loob ng bahay ko. Sigaw ni Doña Consuelo habang pilit na tumatayo. Umalis ka rito. Ikaw ay isang hamak na asawa lamang na aming kinupkop. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Faustina. Kinuha niya ang isang kulay gintong folder mula kay Attorney Ramos at dahan-dahang inilapag ito sa mesa, sa gitna mismo ng mga ilustre. Ito na ang huling piraso ng katotohanan na kailangan ninyong matutunan, Mama, sabi ni Faustina, na idiniin ang salitang Mama ng may panunuya. Ang mansyong ito, ang bawat kagamitang hinahawakan ninyo at maging ang hininga ng inyong yaman ay hindi na sa inyo. Binili ko ang lahat ng inyong utang. Ang titulong hawak ninyo ay wala ng halaga, kundi bilang panggatong sa apoy. Binuksan ni Attorney Ramos ang dokumento. Base sa kautusan ng korte at sa mga ebidensya ng pandaraya at lalong-lalo na ang utang na hindi nabayaran,
Ang pamilyang ilustre ay binibigyan lamang ng 2 oras para lisanin ang property na ito. 2 oras? Hiyaw ni Corazon, nakakarating lang mula sa itaas. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Saan kami pupunta? Buntis ako. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa isang buntis. Tiningnan ni Faustina ang tiyan ni Corazon. Ang kanyang titig ay tila nakikita ang bawat kasinungalingang nakatago rito. Ang pagbubuntis mong gawa sa unan at kasinungalingan, Corazon. Huwag mo akong lokohin. Alam nating dalawa na ang tanging laman ng tiyan mo ay ang kasakiman mo. Mabilis na lumapit si Faustina kay Arturo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Inabot niya ang pisngi ni Arturo. Dahan-dahan, tila isang mapagmahal na asawa. Bago ito tinulak ng bahagya ng may pandidiri. Sabi mo dati, Arturo, basura lang ako. Isang basahang pwedeng itapon kapag tapos na ang gamit. Bulong ni Faustina sa harap ng kanyang mukha. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Sino sa atin ang kailangang itapon sa labas para kunin ng truck ng basura? Kinuha ni Faustina ang isang dokumentong may tatak ng korte at dahan-dahang pinunit ito sa harap ni Doña Consuelo. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila tunog ng pagkawasak ng huling pag-asa ng matanda. Ang bawat segundo ng paghihirap ko sa bahay na ito ay may katumbas na kabayaran. Pagpapatuloy ni Faustina habang tumatalikod. 2 oras, Arturo. Kapag lumampas ang oras na yon at narito pa kayo, hindi lang kayo mawawalan ng bahay. Titiyakin kong ang rehas ng kulungan ang magiging bagong tahanan ninyo. Habang naglalakad palabas si Faustina, narinig niya ang malakas na pagbagsak ni Doña Consuelo sa sahig at ang desperadong iyak ni Corazon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang kanta ng tagumpay. Ang reyna ay nagbalik na at ang kanyang kaharian ay hindi na muling magiging pugad ng mga ahas. Ngunit bago siya makasakay sa sasakyan, isang maliit na bagay sa hardin ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lantang rosas na dati ay sadyang inapakan ni Arturo para saktan siya. Pinulot niya ito at sa kanyang mga kamay, ang lantang bulaklak ay tila nakahanap ng bagong dahilan para mabuhay. Ang bawat segundo ng pagtikak ng malaking orasan sa sala ay tila isang agunyas sa pandinig ng mga ilustre. Ang 2 oras na ibinigay ni Faustina ay hindi naging sapat para sa kanilang pagkataranta. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan at kayabangan ay naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanila. Arturo, huwag mo lang panoorin ang mga gamit na yan. Tulungan mo akong itago ang mga alahas. Ang histerikal na sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagbubukas ng mga drawer. Kinuha ang bawat piraso ng ginto at perlas na makikita at pilit na isinisiksik sa kanyang mga bulsa at maging sa loob ng kanyang damit. Nawala na ang imahe ng isang kagalang-galang na matrona. Ang natira na lamang ay isang matandang desperada na pilit na kumakapit sa mga bagay na hindi naman talaga sa kanya. Wala na tayong mapupuntahan. Mama, lahat ng bank accounts natin ay freeze na. Kahit ang mga sasakyan hindi natin mailabas sa gate dahil may mga gwardiya na. Sagot ni Arturo na tila isang batang nawawala. Nakasalampak siya sa sahig, hawak ang kanyang ulo, habang sa paligid niya ay nagkakagulo ang mga tauhan ni Faustina na nagsisimula ng mag-imbentaryo ng mga kagamitan. Sa isang sulok, si Corazon ay pilit na isinisiksik ang mga mamahaling bag sa isang malaking maleta. Hindi ako pwedeng maghirap. Arturo, gawin mo ang paraan. Sabi mo ay protektado ako rito. Protektado? Ikaw ang nagmungkahi ng lahat ng ito, Corazon. Sigaw ni Arturo habang tumatayo at dinuduro ang kanyang kasintahan. Ikaw ang nagpumilit na lasunin si Faustina. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, baka napaikot ko pa siya. Nagsisihan na ang mga anay. Isang malumanay na boses ang nanggaling sa pintuan. Nakatayo roon si Faustina
nakasandal sa hamba ng pinto habang pinapanood ang kanilang pagkawasak. Kasama niya si Tia Rosa, na ngayon ay maayos na ang suot at wala na ang bakas ng takot sa mga mata. Tia Rosa, ihanda mo na ang mga gamit mo. Utos ni Faustina nang hindi inaalis ang tingin sa mga ilustre. Mananatili ka rito sa mansyon bilang tagapamahala. At ang sinumang tauhan na naging tapat sa akin at sa aking ama ay mananatili rin. Maraming salamat, Neng. Faustina, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang katarungan ay may sariling oras at ang oras na yon ay ngayon. Eksaktong natapos ang 2 oras. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gate. Hindi lamang ito basta pagpapalayas. Ito ay ang pagsingil ng batas. Pumasok ang ilang mga opisyal ng pulisya, bitbit ang mga warrant of arrest para sa munsulang pagpatay, pandaraya sa dokumento at sadyang pananakit. Doña Consuelo Ilustre, Arturo Ilustre at Corazon de la Cruz, sumama kayo sa amin ng mapayapa. Ang mariing utos ng hepe ng pulisya. Isang matalim na tunog ng pagkakalansing ng posas ang umalingaw-ngaw sa sala nang ilapat ito sa mga kamay ni Arturo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader, habang si Corazon ay nagsimulang magsisigaw, nagwawala, habang pilit na inilalayo sa kanyang mga maleta. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Buntis ako. Sigaw ni Corazon. Lumapit ang isang babaeng doktor na kasama ng mga pulis. Tapos na ang pagpapanggap mo, Corazon. Sa loob ng presinto, malalaman natin kung gaano kalaki ang una na nakatago sa ilalim ng damit mo. Habang dahan-dahang inilalabas ang 3 mula sa mansyon, nagsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikisimpatya sa paglilinis ng dumi sa tahanang iyon. Ang mga kapitbahay na dati ay kinatatakutan ng kamay na bakal ni Doña Consuelo ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga beranda. Pinapanood ang pagbagsak ng mga mapangapi. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ang narinig nang tuluyan silang mailabas sa bakuran. Doon, sa gitna ng basang kalsada, habang hinihintay na isakay sa mga sasakyan ng pulis, nawala ang lahat ng silya at perlas ni Doña Consuelo. Ang matanda ay napaluhod sa putik. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at madumi. Tila isang basahang itinapon sa gilid ng daan. Tumingin si Faustina mula sa bintana ng 2 palapag. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ngunit tinalikuran siya na nakayuko at hindi man lang magawang tumingin sa kanya. Wala siyang naramdamang tagumpay na may halong galit, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Paalam, Arturo, bulong ni Faustina sa hangin. Sana sa dilim ng rehas, mahanap mo ang konsensyang matagal mo nang ipinagpalit sa ginto. Ngunit habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, may isang itim na van ang huminto sa gilid ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo ang bumaba. May hawak na isang itim na payong at dahan-dahang tumingin sa itaas, direkta sa kinalalagyan ni Fausta. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, ngunit hindi siya kabilang sa mga tauhan ni Attorney Ramos. Ang kanyang pagkakaroon doon ay tila nagdala ng isang bagong uri ng kaba sa dibdib ni Faustina. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na mula pa sa kanyang pagkabata. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na kaluluwa ni Faustina. Wala na ang mga pasigaw na utos ni Doña Consuelo, wala na ang mga mapanirang halakhak ni Corazon, at wala na ang mabigat na presensya ni Arturo na tila isang anino ng pagtataksil. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinganga na ng maluwag, habang ang amoy ng sariwang sampagwita ay dahan-dahang pumapalit sa amoy ng luma at mapanglaw na nakaraan. Nakatayo si Faustina sa gitna ng dating silid-aklatan ng kanyang ama. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang sobre na iniabot sa kanya ni Attorney Ramos matapos ang kaguluhan. Ang sulat ay galing sa kanyang ama,
Si Don Valentin, na sadyang ipinagkatiwala sa abogado bago ito pumanaw. Iha, ang panimula ng sulat na tila naririnig ni Faustina ang mismong boses ng ama na puno ng pagmamahal. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong tunay na lakas. Pinayagan kitang subukan ang iyong kapalaran sa mundong mapagpanggap, hindi dahil gusto kitang maghirap, kundi dahil gusto kong makita mo na ang ginto ay hindi lamang nasusukat sa kinang, kundi sa tibay nito sa gitna ng apoy. Ang tunay na yaman ng mga Valentin ay hindi ang mga barko o lupain, kundi ang puso mong hindi marunong sumuko. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Faustina, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagpapalaya. Sa gitna ng lahat ng abo ng kanyang nagibang pangarap, nakita niya ang isang bagong usbong ng pag-asa. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Cherosa, bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang bawat galaw niya ay hindi na puno ng takot. "Neng, may bisita ka sa labas," mahinahong sabi ni Tia Rosa. "Iyong lalaking dumating kagabi habang umuulan. Ayaw niyang pumasok hanggat hindi mo pinahihintulutan." Dahan-dahang lumabas si Faustina sa balkonahe. Doon, sa ilalim ng liwanag ng umaga, nakatayo ang lalaking nakita niya kagabi. Ang pangalan niya ay Gabriel, isang kaibigan sa pagkabata at ang tapat na kanang kamay ng kanyang ama na ipinadala sa ibang bansa upang protektahan ang mga ari-arian ng pamilya sa labas ng bansa. "Faustina!" Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng respeto. "Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Tinapos ko ang lahat ng iniutos ng iyong ama para matiyak na wala nang maiiwang galamay ang mga ilustre sa iyong buhay." "Salamat, Gabriel," tugon ni Faustina habang nakatingin sa malayo. Ngunit ang huling laban ay kailangang ako mismo ang tumapos. Nang hapon ding iyon, nagtungo si Faustina sa kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Arturo. Ang paligid ay malamig, amoy bakal, at puno ng lungkot. Isang malaking kabaligtaran sa marangyang buhay na pilit na ninakaw ni Arturo. Nang makita ni Arturo si Faustina sa kabila ng rehas, mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa bakal. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. "Faustina, maawa ka. Iurong mo ang mga demanda." Ang desperadong pagsamo ni Arturo. "Nalinlang lang ako ni Mama at Corazon. Ikaw pa rin ang mahal ko, Faustina. Pwede nating simulan muli. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin." Tiningnan siya ni Faustina ng may diretso at walang emosyong mga mata. "Mahal? Arturo, ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal. Ang bawat sandaling pinagsamahan natin ay isang malaking kasinungalingan na ikaw mismo ang gumuhit. Patawarin mo ako, Faustina. Gagawin ko ang lahat." Hikbi ni Arturo habang lumuluhod sa sahig ng selda. "Pinatatawad na kita, Arturo." Ang mahinahong sagot ni Faustina na nagbigay ng panandaliang pag-asa sa lalaki. Ngunit ang kanyang susunod na mga salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. "Pinatatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso." Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa katarungan. Mananagot ka sa lahat ng ginawa mo, hindi dahil sa galit ko, kundi dahil iyan ang nararapat. Tumalikod na si Faustina. Hindi na nilingon ang mga pagsigaw at pagtawag ni Arturo sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila isang pagtanggal ng huling tanikala na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Pagbalik sa mansyon, hinarap ni Faustina ang mga tauhan na nanatiling tapat sa kanya. Sinimulan niya ang pagbuo ng lakas ng kababaihan, isang foundation
na tutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at lason ng maling pag-ibig. Habang nakaupo siya sa hardin, kasama si Tia Rosa at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ni Faustina ang isang tunay na kapayapaan. Ang kanyang buhay ay tila isang hardin na kailangan munang sunugin ang mga ligaw na damo upang ang mga tunay na bulaklak ay muling makasibol. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang liham mula sa ospital ang dumating para sa kanya. Ito ay tungkol kay Corazon. May isang balitang hindi inaasahan ng sinuman. Isang balitang muling susubok sa tatag ng puso ni Faustina. Isang pagkakataon na pumili sa pagitan ng hustisya at ang pinakamataas na anyo ng pagpapakatao. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na naghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang mansyong ilustre ay wala na. Dahil sa utos ni Faustina, binago ang pangalan nito at tinawag na Casa Valentin. Ang malalaki at madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga mapuputi at manipis na tela na sumasayaw sa bawat ihip ng hanging dagat. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa bawat sulok na dati ay puno ng lihim at pait. Nakatayo si Faustina sa gitna ng kanyang hardin. Hawak ang isang gunting na panghalaman. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng paltos at sugat mula sa sapilitang pagtatrabaho ay makinis na at puno ng sigla. Ngunit kung titingnang mabuti, ang mga bakas ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi bilang sugat, kundi bilang mga peklat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor. Ang balita tungkol kay Corazon na natanggap niya noon ay isang malupit na biro ng tadhana. Ang pagbubuntis na inakala nilang lahat na huwad ay may mas masakit palang katotohanan. Si Corazon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman sa kanyang matris na nagdulot ng pamamaga, dahilan kaya akala nito ay nagdadalang tao siya. Sa dilim ng selda, ang sakit na ito ay lumala at dahil sa tindi ng stress at takot, tuluyang nawala sa katinuan ng kanyang pinsan. Hindi nagdalawang isip si Faustina. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Corazon, ang pagtataksil, ang pagtatangkang pumatay, ipinalipat siya ni Faustina sa isang maayos na pasilidad para sa mga may karamdamang mental. Binayaran niya ang lahat ng gastusin. Hindi niya ito ginawa dahil mahal pa niya ang pinsan, kundi dahil ayaw niyang maging kasing sama ng mga taong nanakit sa kanya. Pinili niyang ipakita ang pinakamataas na anyo ng pagpapakatao, ang pagpapakita ng habag sa gitna ng hustisya. Si Doña Consuelo naman ay nananatili sa loob ng kulungan, kasama ang kanyang anak na si Arturo. Ang balita ay hindi na rin maganda para sa kanila. Ang matanda ay unti-unti nang kinakain ng limot at ang tanging pangalang naaalala niya ay ang pangalan ng mga ari-ariang hindi na sa kanya. Si Arturo naman ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Isang lalaking nabubuhay sa pagsisisi sa bawat gabi habang nakatingin sa malamig na pader ng rehas. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Faustina, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na nagbibigay ng katahimikan sa paligid. Tapos na ang lahat ng papeles para sa foundation, Faustina. Mahinahong sabi ni Gabriel. Ngayong araw ang formal na pagbubukas ng Valentine Sanctuary. Maraming kababaihan ang naghihintay sa'yo para marinig ang iyong kwento. Ngumiti si Faustina, isang ngangiting hindi na pilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Salamat, Gabriel. Handa na ako. Bago sila umalis, huminto si Faustina sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kama. Wala na ang babaeng umiiyak sa gitna ng dumi. Ang nakatayo roon ay isang babaeng natutong magpatawad sa sarili dahil sa kanyang pagiging mahina noon. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding ring mula sa isang maliit na kahon. Lumabas siya sa balkonahe at tiningnan ang malawak na karagatan sa malo. Sa isang malakas na hagis,
Hinayaan niyang lamunin ng asul na tubig, ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos sa mga ilustre. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa tubig ay tila isang tuldok sa isang mahaba at masakit na pangungusap. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Opo, ang kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng walang dalang puot. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng sariling dangal, at ang katarungan, gaano man katagal, ay laging humahanap ng daan para sa mga pusong tapat. Habang naglalakad si Faustina palabas ng Casa Valentin, kasama si Gabriel at Tia Rosa, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas. Ito ang kanyang bagong simula. Isang simula kung saan ang bawat hakbang ay hindi na idinidikta ng takot, kundi ng pagmamahal. Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa mga taong nangangailangan ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang kwento ni Faustina ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangyang pagkatao. At sa bawat daluyong ng dagat, maririnig ang bulong ng kanyang tagumpay, "Ako ay malaya na." Ang huling sulyap ni Faustina sa malawak na dagat ay hindi lamang wakas ng isang mahabang pait, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng takot at puno ng liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan nakatago si Faustina sa dilim sa ilalim ng kama, nanginginig habang naririnig ang bawat tawa ng pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi ko napigilang mapahinto at mapaluha. Ramdam ko ang bawat paltos sa kanyang mga kamay na tila ba ay sarili kong mga sugat, at ang bawat patak ng malamig na sopyas na naging simbolo ng kanyang durog na puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay alay ko para sa lahat ng mga Faustina sa tunay na mundo. Mga babaeng binaliwala, inalipusta, ngunit piniling bumangon ng mas matatag kaysa sa anumang unos. Huwag nating kalilimutan ang mga paltos sa ating mga palad mula sa paglilingkod sa maling tao ay hindi dumi, kundi mga tatak ng ating katibayan. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na sulok ng ating bahay upang matutunan kung paano maging sariling liwanag. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Faustina, mapapatawad niyo rin kaya ang isang taong sumira sa inyong buhay gaya ng ginawa niya kay Corazon? O mas pipiliin niyo ang katarungang walang bahid ng awa? Saan niyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang ba kayo ay nagluluto, nag-aalaga ng pamilya, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin at sariling kwento ng pagbangon. Dahil dito sa ating tambayan, palaging may pusong nakikinig sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para sa iba pa nating mga kabaro na nangangailangan ng inspirasyon. Naway pagpalain kayo ng katahimikan ng isip at lakas ng loob na mabuhay ng malaya at marangal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento. Ang asawang nasa ilalim ng kama. Mula sa abo ng pagtataksil, paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbibigay ng positibong mensahe.